Hindi nakayanan ni Sarah ang pagtitig niya at ibinaling ang tingin. Tara na, ang lakas ng hangin ngayong gabi. Parang uulan na. Gusto na niyang bumaba mula sa puno, ngunit napansin niyang bukas ang mga ilaw sa villa. Nang tingnan niya ay may mga taong naglilinis sa loob. Nagulat siya. Bakit sila naglilinis sa loob? Ilang mga bodyguard ang nagpunas ng mga mesa at upuan sa villa. Nakuha agad ni Zephyr ang idea. Malamang kagagawan to ni Mr. Jomar. Talagang nauunawaan siya nito. Mukhang kailangan niya itong bigyan ng dagdag na sweldo. Gusto mo naman ng villa na ito, hindi ba? Dito kayo na tumira, nakangiting sinabi ni Zephyr habang tinitingnan siya. Natigilan siya. Payag kang patirahin ako dito. Itong lugar na pinapangarap niyang balikan. Tumango si Zephyr. Oo, dito ka na tumira simula ngayon. Sa sobrang saya niya, parang lumilipad siya sa tuwa. At agad hinawakan ng kamay ni Zephyr. Honey, ipapakita ko sa iyong kwarto ko. Paano tayo pupunta doon? Bigla siyang tumayo at ngumiti. Sasabihin ko sa iyong isang lihim, ang mga sanga at dahon ng puno na ito ay nakakonekta sa kwarto ko. Mula rito makakarating tayo sa kwarto ko. Makislap ang mga mata ni Sarah habang hinahawakan ng kamay ni Zephyr at dinala. Ito papunta sa unahan. Nang makita ni Zephyr na masaya siya, hindi niya ito pinigilan at sinundan ang maliit na katawan nito mula sa mga sanga hanggang sa bintana ng kanyang silid. Parang isang maliit na soro. Mabilis na pumasok si Sarah sa silid. Natigilan si Zephyr. Hindi niya akalaing ganito siya kaliksi. Pagkapasok, malinis na ang loob ng silid. Salamat sa mga bodyguard. Ang mga kasangkapang binili niya noon ay maayos na nakalagay at bumabalot sa buong silid ang mainit na amoy ng kaginhawaan at kalinisan. Itinuro ni Sarah ang isang hagdan sa loob ng silid at sinabing, makakaakyat ako sa attic sa itaas ng aking kwarto. Yun ang aking lihim ng mundo. Napagtanto ni Zephyr na napaka-interesante pala ng kwarto niya at meron pang slide. Kung gusto niyang bumaba mula sa attic at ayaw gumamit ng hagdan, pwede siyang dumulas pababa. Mukhang totoong mahal na mahal siya ni Rogelio. Tahimik lang siyang pinapanood ni Zephyr habang binabahagi niya ang kanyang kakaibang kwarto at hindi napigilang ngumiti ng bahagya. Kaya pala palagi mong gustong bumalik dito. Talaga namang puno to ng kasiyahan. Para sa mga bata, ngumiti siya. Siyempre, ang villa mo sa Rizal ay nakakainip. Walang kahit na ano. Mas masaya sa bahay ko. Hindi na sumagot si Zephyr. Ngunit ang mga mata niya'y dahan-dahang naging mas mainit habang nakatingin kay Sarah. Hindi komportable ang pakiramdam ni Sarah dahil sa titig ni Zephyr. Kaya binaba niyang kanyang ulot na natiling tahimik. Ma'am, pumasok mula sa labas si Mr. Jomar at tinanong siya. May ilang kasangkapan pa sa ibaba na hindi pa naiaayos. Hindi ko alam kung saan ilalagay. Maaari bang tingnan mo kung saan maaaring ilagay? Sige. Hindi na pinansin ni Sarah ang mga mata ni Zephyr at bumaba kasama si Mr. Jomar. Nang bumaba si Zephyr, nakita niya si Sarah na nagbibigay ng mga utos sa mga bodyguards. Siya ang direktang naglahat ng ayos ng bahay na to. Nag-aral siya ng arts and designs at magandang kanyang panlasa. Sa loob ng wala pang isang oras, nakapagdisenyo siya ng isang mataas na uri ng American style na bahay. Tahimik na nakatayo si Zephyr at bigla niyang naramdaman na mas nagkaroon ng pagbanghay na pakaramdam ang lugar na to. Marahil dahil napakainit ng dekorasyon na ginawa ni Sarah, na malayong pagkakaiba sa malamig na estilo ng villa niya sa Rizal. Natapos na ni Sarah ang pag-aayos sa itaas at siya ang huling bumaba. Pagdating niya sa unang palapag, wala na si Zephyr. Dahil dito nakaramdam ng konting lungkot si Sarah. Bagamat hindi niya alam kung bakit, biglang bumukas ang pinto. Agad na tumingin si Sarah, pumasok si Zephyr mula sa labas. May ilang patak ng ulan sa kanyang mga balikat. Umuulan na, pinauwi ko na sila. Natigilan siya. Paano ka? Umuulan, dito na muna ako magpapalipas ng gabi. Sagot nito na parang natural na bagay lang. Napahiya siya na palayasin to. Kaya bahagya niyang ibinaba ang boses at sinabing, may damit ka bang pampalit? Meron ako sa kotse. Sagot ni Zephyr. Palagi siyang may ekstrang damit sa sasakyan. Kukunin ko na lang sa labas. Sandali, tinawag siya ni Sarah. Sa tingin ko may payong ako dito. Hahanapin ko muna. Akala ni Zephyr na itatabi siya nito, kaya sumimangot ang kanyang maamong muka. Nakita ni Sarah ang payong sa may pasilyo at inabot ito sa kanya. Ayan, may payong nga. Heto, gamitin mo. Tinitigan siya ni Zephyr na malamig. Ganun mo na lang ako gustong paalisin? Hindi, nagulat si Sarah at agad na nagpaliwanag.
Pinapagamit ko lang sa iyo ang payong para makuha mo yung damit. Ganun pala, nawala ang mga kunot sa kanyang noo at kinuha niyang payong para kunin ang mga gamit sa kotse. Nakatayo si Sarah sa pinto at napansin na mas lumakas pa ang ulan sa labas. Ngayong gabi ay talagang isang maulan na gabi. Sa totoo lang, kung mag-isa siya sa malaking villa sa ganitong panahon, baka hindi siya maglakas loob na matulog. Dinala niya si Zephyr sa ikalawang palapag. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng problema. Nang bilhin niya ang mga kasangkapan, ang may-ari ng furniture mall ay binigyan lang siya ng isang set ng kumot. Kaya wala siyang ekstrang kumot para gamitin sa iba pang kama sa mga kwarto. Kinamot niya ang ulo niya at tinignan si Zephyr. Mukhang isa lang ang set ng kumot dito sa bahay at wala sa ibang mga kwarto. Kung ganun, matulog tayo sa kwarto mo at gawin mong gusto mo. Anong ibig mo sabihin sa gawin ang gusto ko? Sumimangot siya. Hindi kita inimbitahang matulog sa kwarto ko. Malamig na. Gusto mo bang matulog ako sa sofa nang walang kumot? Hindi rin naman yun magandang idea. Sa kanyang pag-iisip, napilitan siya at pumayag. Sige na nga, matutulog ka na lang sa kwarto ko ngayong gabi. Natuwa si Zephyr at tinulungan siyang ayusin ng kama. Kaswal siyang nagtanong, may damit ka ba? Meron, sagot niya habang binubuksan ng walk-in closet. Napuno to ng mga damit. Natigilan si Zephyr at sumimangot. Kailan mo ito inihanda? Iniisip niyang baka matagal na itong inihahanda ni Sarah sa pag-asang makabalik sa villa sa Cavite, pati ng mga damit. Hindi, pumasok siya at sinabing, luma ng mga damit na to, itong mga damit na hindi na niya sinusuot. Dagdag pa niya, kada season nagpapadala ka ng napakaraming damit sa bahay mo sa Rizal at hindi na kasya sa walk-in closet doon. Kaya tuwing nagpapalit ang season, kailangan kong itabi ang mga luma at dalhin dito. Ginagamit niya ang walk-in closet ng villa nila sa Cavite bilang imbakan. Tinignan to ni Zephyr at sinabing, bakit hindi mo sinabi dati na maliit ang walk-in closet sa bahay? Hindi ko kayang sabihin. Dati mataas ang tingin niya kay Zephyr. Masaya na siya kapag umuwi ito. Kaya paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na istorbohin to sa mga bagay na ganito? Anong nakakatakot doon? Na kaya mo ngang tawagin ako isang walang kwentang manyak, hindi ka nakapagtanong tungkol sa walk-in closet? Nakangiti si Zephyr habang tinitingnan siya, na mula ang mukha niya at mahina niya ipinaliwanag. Kasi lasing ako noon. Ang mga sinasabi lang ng taong lasing yon. Drunk and talk lang ba talaga yon? O talagang nagkunwari kang mabait na bata sa harap ko noon? Lumapit pa ng konti si Zephyr sa kanya, nang hinang loob niya at tumatras siya hanggang sa sumandal sa rack ng mga damit. Namumula habang maring itinanggi. Hindi, paano ko naman magagawa yon? Hindi ba, dati ginagawa mo lahat ng ipinag-uutos ko. Pero bakit, bigla kang naging suwail? Palaging sumasalungat sa akin ng araw-araw. Bago bumalik si Aurora, si Sarah ay tipikal na mabait na bata. Namumulat masaya tuwing makikita siya. At kapag nasa bahay to, hindi lumalabas at laging nananatili kasama siya. Napaka-behave, hindi to may paliwanag ni Sarah. Sa totoo lang dati siyang nagpapakabait sa harap nito. Kapag mahal mo isang tao, gagawin mo lahat para lang ipakita sa kanya na mabuti ka. Pero nang bumalik si Aurora mula sa ibang bansa, labis ang kanyang pagkadismaya, kaya lumabas ang tunay niyang ugali. Bakit bigla ka naging rebelde? Lumapit si Zephyr, titig na titig sa kanyang mga mata. Nahihiya siya at yumuko. Matanda na ako, okay lang namang maging pasaway. Tumingin to pababa at tumawa ng bahagya. Hindi ka pa naman gaanong lumaki, may dalawang kahulugan na sinabi nito. Namula ng gusto si Sarah at tinakpan ng kanyang dibdib. Nang babastos ka na naman, tinulak niya ito palayo at sinabing, ang sama mo talaga. Tumalikod siya at patakbong lumabas. Hindi mapigilan tumawa ni Zephyr habang nakikita niyang natatawa at tumatakbo palayo si Sarah. Makalipas ang ilang sandali, naghanap si Sarah ng gamit pangligo para kay Zephyr. Ngunit ang nakita lang niya isang pink na tuwalya at toothbrush na hugis pato. Inabot niya to kay Zephyr, bahagyang nahihiya. Pasensya na, ito lang ang meron dito sa bahay. Tinitigan nito ang mga yun at ngumiti. Sinasabi mo bang hindi ka bata? Ang mga binili mo puro pambata. Hindi, girlish heart yan. Hindi pambata. Mariing tanggi niya at dinala ito sa banyo. Dahil natatakot siyang hindi alam ni Zephyr kung paano gamitin ang mga kagamitan. Sumama siya sa loob at ikinuro kung paano i-adjust ang tubig. Dito sa kaliwa para sa malamig na tubig at sa kanan para sa mainit. Yung lababo, otomatiko, ilapit mo lang ang kamay mo, lalabas ng tubig. Habang pinapanood siya ni Zephyr, nararamdaman niya may kakaibang init sa kanyang dibdib. Parang nasa bahay na ulit siya sa Rizal.
Si Sarah ay masayang nagdadaldal habang si Zephyr ay tahimik na nakikinig. Kahit medyo maingay, hindi siya naiinis at bagkus nakaramdam ng kakaibang kasiyahan at kapayapaan. Kung hindi dahil kay Sarah, marahil hindi siya kailanman papasok sa tahanan ng mga Loizaga. Noong kabataan pa ng ama niya na si Brandon De Vera, sumikat na dahil sa kanyang kakayahan. Hindi niya pinili magtrabaho sa De Vera Group na nagtatag na sariling kumpanya ng chips. Si Rogelio Loizaga ay bahagi ng kumpanyang itinatayo ng kanyang ama at kasama nitong nag-develop ng chips. Nang malapit nang matapos ang proyekto, 7 miyembro ng grupo nilang pumunta sa Amerika para humanap ng pondo. Ngunit hindi nagtagal, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at isa-isang nagtaksil kay Brandon De Vera ang mga kasamahan niya. Si Brandon ay namatay sa Amerika. Nahulog mula sa isang mataas na gusali. Si Zephyr ay 10 taong gulang lamang noon. Sa harap ng burol ng kanyang ama, nangako siyang parurusahan ng lahat na nagtaksil sa kanyang ama. Kalaunan ng 7 nagkanulo sa kanyang ama ay isa-isang tumalon mula sa mga gusali matapos malugi ang kanilang kumpanya at mabaon sa utang. Si Rogelio lamang ang natira at ngayon ay nasa bilangguan. Ang dahilan kung bakit siya nakulong ay dahil kay Zephyr din. Inilantad niya na gumamit ang Loizaga Group ng substandard na semento na nagresulta sa pag-imbestiga sa kanilang kumpanya. Subalit si Rogelio ang may hawak ng huling sekreto ni Brandon. Ginamit niya ang sekretong iyon bilang kapalit ng kasunduan na pakasalan ni Zephyr si Sarah. Itong naging dahilan ng kanilang sitwasyon. Kung hindi nagtaksil si Rogelio Loizaga at ang iba pa, hindi sana namatay si Brandon De Vera sa Amerika. Pero kung wala si Sarah, malamang matagal nang patay si Rogelio sa bilangguan. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya na huwag ituloy ang pagpaparusa kay Rogelio. Marahil dahil alam niyang kung papatayin niya ito, si Sarah at siya ay magpapatuloy sa isang hidwaan na hindi na kailanman mareresolba. Ngunit hindi rin niya kayang mahalin si Sarah. Kung mamahalin niya to, parang ipinagkakanulo niyang alaala ng kanyang ama. Nang buhay pa si Brandon, napakabuti nito sa kanya. Kahit gaano man kapagod o kabisi, lagi siyang tinatanong tungkol sa kanyang pag-aaral at tinuturuan ng mga kaalaman sa negosyo. Habang inaalala niya to, bigla nang lamig ang kanyang damdamin. At tinitigan niya ng walang emosyon ng kumikislap na bathtub sa kanyang harapan. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Hindi siya nagsalita. Binuksan niyang pinto't lumabas. Inayos ni Sarang mga unan at biglang nakita siyang naglalakad palabas ng banyo. At nagtanong, "Hindi ka pa ba naliligo?" Si Zephyr ay may blankong expression sa kanyang muka. Hindi siya pinansin at lumabas. Bumalik daw sa pambabaliwala sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah at hinabol niya ito palabas ng silid. Bumaba si Zephyr. Sinara ang pinto at umalis. Umuulan ng malakas sa labas. May kulog at kidlat. Lumakad lang si Zephyr sa ulan na walang sinasabi. Hinabol siya ni Sarah hanggang sa pintuan. Hindi alam kung bakit siya umalis at kung saan nanggaling ang kanyang init ng ulo. Bakit pa palagi siyang ganito? Sa tuwing magkakaayos sila, bigla siyang nag-iiba ng mukha. Nakatayo siya sa pintuan. Pinagmamasdan ang unti-unting pag-alis ng figura nito. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa kalagitnaan ng gabi, basang-basa si Zephyr, sumakay ng sasakyan at nagmaneho palayo. Isang kidlat ang naghiwa-hiwalay sa kalangitan. Ang langit ay kumislap ng puti, hangin ay malakas pati buhos ng ulan. Sa sobrang takot ni Sarah ay sumiksik siya sa ilalim ng kama. Siya lang ang nasa malaking villa at takot na takot siya. Napatakip siya ng mahigpit sa tenga sa takot at nanginginig ang buong katawan. Pinandar ni Zephyr ang kotse sa kalsada sa bundok. At ang 2 wiper ay patuloy na nag-scrape. Blankong ekspresyon ng mukha niya. Sa pagkataranta, tila naalala niya na si Sarah ay natatakot sa mga kulog at kidlat sa gabi. Tuwing umuulan ng malakas, tatakbo to sa study room niya na may dalang unan. Tinatanong niya ito kung anong ginagawa doon. Nakakaawa itong sumagot. "Kuya, natatakot ako sa kulog at kidlat. Maaari ba ako matulog dito sa sofa? Magtrabaho ka lang, hindi ako mag-iingay. Pangako." "Hindi." Malamig na tinanggihan niya ito, takot na takot ang itsura nito. "Sige na, dito lang ako, hindi ako mag-iingay. Natatakot nang talaga ako." Pagkatapos nito tinakpan nitong sarili ng isang maliit na kobrekama. Gaano man siya itaboy ni Zephyr, tumanggi siyang umalis. Naalala niyang nanginginig to sa kobrekama, nakatakip ang kanyang tenga, ngunit hindi ito naglalakas loob na sabihin niya sa kanya. Sa pag-iisip nito, sumimangot si Zephyr at ang kanyang pag-uugali ay tila wala sa kanyang kontrol at bigla niyang pinihit ang manibela. Sinabi niya sa kanyang sarili na huwag nang bumalik, ngunit kontrolado ng kanyang utak ang kanyang pag-uugali at
Hiniling sa kanya na magmaneho pabalik kay Sarah. Nanginig si Sarah at nagsumiksik sa sulok. Bigla siyang nakarinig ng mabilis na yabag at bago pa man siya, makatingalay niyakap siya ng isang basang figura. Niyakap ng mahigpit ng lalaki ang kanyang payat na katawan na para bang gusto niyang ipasok sa kanyang buto at dugo. Naamoy niya ang mabangong amoy nito. Hindi niya maiwasang matuwa. Honey, tumingala siya at agad na hinalikan ng lalaki. Marahas siyang hinahalikan ng lalaki hanggang mahirapan na siyang huminga. Honey, hinila siya ni Zephyr, hinalikan at pausang tinig na sinabing, makikinig ka lang lagi at susunod sa akin upang mapagbayaran ang mga kasalanan mo. Hinalikan niya si Sarah na napakahigpit na hindi ito makahinga. Nagtatakang tanong nito sa kanya, anong ibig mo sabihin? Ito ang utang ng pamilya mo sa akin. Inuunat ni Zephyr ang kanyang braso. Dinala si Sarah sa kama at walang awang dinaganan. Bago pa siya makapag-react, hinawakan ni Zephyr ang kanyang babae at hinalikan siya ng marahas. Napasulyap siya sa mukha nito. Malamig ang kanyang mukha at may pakaramdam na hindi niya maintindihan. Bihirang niya makita ang ganitong ekspresyon. Nung una pa lang silang ikasal, palagi siyang tinitingnan ng asawa ng ganito na para bang may matinding galit sa kanya. Makalipas ang 2 taon, siguro dahil sa sobrang masunurin niya, bihira siyang tingnan ng pagalit ni Zephyr. Halika dito at maupo ka sa akin. Hinila siya ni Zephyr, pakandong dito. Tumanggi siya. Ayoko. Sabi ko, umupo ka sa akin. Hinila siya nito at niyakap. Gusto lang ni Zephyr na angkinin ang asawa. Paligayahin siya nito. Marahas niyang inangkin si Sarah. Ang kanyang maliit na katawan ay nalupaypay matapos niya itong pasasaan at angkinin. Pagkalipas ng 2 gabi, tumila ng ulan. Hindi pa rin kontento si Zephyr sa pag-angkin kay Sarah. Parang laging nag-iinit ang kanyang katawan para dito. Makinig ka palagi sa akin, Sarah, sabi niya sa babae. Sige, naguguluhan na siya at nanginginig ang boses niya. Ang mapusok na halik ni Zephyr ay sumunod sa kanyang likod, nag-iwan ng mga marka ng pagmamahal. Mga kiss mark. Kinaumagahan nakatanggap ng tawag si Zephyr kaya bumangon na siya at nagbihis. Bumaba siya at si Mr. Jomar ay naghihintay na sa baba. Sumakay si Zephyr sa kotse. Ibinigay ni Mr. Jomar ang resulta ng investigasyon kay Zephyr. Sir, ang nakipagkita kay Scarlett sa club nung gabing iyon ay si Mariel. Na maglaon may nag-delete na surveillance ni Miss Aurora. Sa madaling salita, si Mariel ang nagsuhol kay Scarlett para nakawin ang draft ni Sarah. Pagkatapos itinanggal ni Aurora ang surveillance video para tulungan si Mariel. Kagabi pumunta si Mr. Jomar sa luxury car club. Habang umuulan para kunin ang surveillance at nalaman niyang nawawalang isang maliit na bahagi ng oras ng surveillance. Dahil sa hinalang natanggal na ito, inabisuhan niya ang technical department na ayusin ang surveillance magdamag. Bilang resulta, nakita niya eksena ng pakikipagkita ni Mariel kay Scarlett. Malamig ang mukha ni Zephyr at sinabing, ipadalang ebidensya sa ina ni Mariel. Sabihin niyo kay Mariel na linawin ang bagay ng pahayagan at bayaran ng mga pagkalugi ng Royal Group gayon din. Lumuhod siya tumingin ng tawad kay Sarah. Kung hindi mananagot siya sa akin. Nananaginip pa rin si Mariel sa bahay. May nagawa siyang kamakailan at napakasaya niya. Nung araw na yon pumunta si Aurora sa Royal Group para hanapin siya. Hindi niya sinasadyang nakita ang bagong paglulunsad ng produktong nakaset up. Sinabi sa kanya ni Aurora, ito ba ang unang palabas ni Sarah? Oo, si Mariel ay labis na nainsulto nang marinig niya na ito ang unang palabas ni Sarah. Hindi ko talaga alam kung anong nakita ni Marlon sa kanya. Gusto niya talagang gawin siyang head ng design team ng bagong brand. Kung magtagumpay ang palabas na ito, ang halaga ni Sarah ay magiging 100 beses na mas mataas. Ngunit narinig ko na ang kanilang mga bagong produkto hindi pa ganap na nakompleto. Wika ni Aurora. Ate Aurora, paano mo nalaman? May kilala kong empleyado sa Rivera. Ang pangalan niya ay Scarlett. Mukhang hindi masyadong magaling si Sarah sa mga empleyado. Madalas na silang pinupuna na humahantong sa mga reklamo ni Scarlett tungkol kay Sarah. Narinig ko rin ang ina ni Scarlett ay may uremia at nangangailangan ng maraming pera para sa pagpapagamot. Ngunit tumanggi si Sarah na magpahiram sa kanya kahit 1 sentimo. Nang marinig ni Mariel ang mga salitang ito, noong panahong iyon, naramdaman niyang dumating ng pagkakataon. Hindi malaking bagay para sa kanya ang pera, ngunit napakasaya niya kung magpapahiram siya ni Sarah. Nakipag-ugnayan siya kay Scarlett ng gabing iyon. Sa hindi inaasahan si Scarlett ay isa ring prangka na tao. Humika agad to ng 3 milyon at sinabi na kung magnanakaw niya ang draft ng disenyo, maaari itong ibenta kay Empress upang patunayan ang krimen ng plagiarism ni Sarah at hindi na ito maila-launch bilang designer.
Natuwa si Marial na marinig niya to. Hindi niya inaasahan na galit si Scarlett kay Sarah. Kaya binayaran niya kaagad ang pera. Nagpadala si Mr. Jomar ng isang piraso ng ebidensya sa ina ni Marial na si Matilda. Matapos basahin to, umiyak si Matilda. Paano to posible? Napaka-inosente ng aking anak na si Mariel. Paano niya magagawang ganong bagay? Si Sarah ang asawa ng kanyang pinsan. Hindi niya gagawin yon. Blankong ekspresyong mukha ni Mr. Jomar at sinasabing mga binili ni Zephyr. Sinabi ng aming boss na kung hindi gagawin ni Miss Mariel ang kanyang kondisyon, pagsisisihan ng inyong anak ang kanyang ginawa sa buong buhay niya. Nanginig sa takot ang mga talukap na mata ni Matilda. Nagmamadali siyang umakyat dala ang ebidensya at sinampal si Mariel. Malapit nang bumagsak ang langit at natutulog ka pa. Sinampal si Mariel ng kanyang ina at dinilat ang kanyang mga mata sa sakit. She muttered, "Mom, what are you doing? Kaka-inject ko lang ng hyaluronic acid kagabi. Paano kung malukot ang mukha ko mamaya?" Inihagis ni Matilda ang lahat ng ebidensyang hawak sa kanyang mukha. Tumingin si Mariel. Nalaman lahat ang mga larawan at remittance slip ng panunuhol niya kay Scarlett. Namutla siya sa takot. "Ma'am, how could this happen? Who found out? Sino pa kung hindi si Zephyr?" Itinuro ni Matilda ang kanyang ulot, dinuro-duro yon. "Bakit mo gustong guluhin si Sarah? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na kung gusto mong maghiganti, hintayin mo lang na hiwalayan niya si Zephyr. Sa gayon ay walang magpoprotekta sa kanya. Bakit kailangan mong gumawa ng gulo sa oras na to? Kung gayon, anong magagawa ko? Hindi ko kayang panoorin lang siyang magtagumpay. Hindi ba? Kung magtatagumpay siya, paano ko siya paghihigantihan? Ngayon ay crush na siya ni Marlon. Kung magkakasama sila ni Sarah pagkatapos ng hiwalayan, mas magiging posible para sa akin na ibagsak siya. May nakahuli sa'yo na may ebidensya. Ginastos mong 50 million nang walang kabuluhan at kailangan kong kumuha ng advertisement sa diaryo para linisin ang pangalan ni Sarah. Nagdala ka talaga ng kahihiyan sa pamilya natin." Sa sobrang galit ni Mariel ay winasak niya isang unan. Upang mapatahimik ang sitwasyon, nag-isip sandali si Matilda at sinabi sa kanya, "Bumangon ka kaagad. Ikaw mismong nagdulot ng kaguluhang ito. Ikaw mismong dapat na lumutas nito. Pumunta ka sa mga advertisement agency para linawin ang pangalan ni Sarah. Pumunta ka sa kanya at humingi ng tawad." "Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya?" Mukhang hindi kumbinsido si Mariel. "Sige, kung hindi ka pupunta, huwag kang lalapit sa akin para makiusap sa akin kung targeting ka ni Zephyr mamaya." Nais nang umalis ni Matilda pagkatapos niya magsalita. Nataranta si Mariel. Bumangon siya sa kama at hinawakan ang kamay ng ina. "Ma, huwag mo ako pabayaan. Pupunta ako sa kanila at hihingi ng tawad. Bigyan mo ko ng 50 milyon pambayad sa kanya. Ang kumpanya ay kontrolado na ni Zephyr. Wala na tayong makukuhang pera. Napakatanga mo pa rin. Hindi ko talaga alam kung ano sasabihin ko sa'yo. Kapag nalaman to ng iyong ama, malamang nabalatan ka niya ng buhay." Sinundot ni Matilda si Mariel sa noo habang minumura. Nang magising si Sarah, masakit ang kanyang bewang. Ilang sandali pa siyang nakahiga sa kama bago siya bumangon. Bumangon siya at nagbihis. Nagmamadali siyang naglakad pababa. Si Aling Lydia ay nakatayo sa ibaba at sinabi sa kanya, "Good morning, ma'am." Natigilan si Sarah. Lumingon siya at tinignan ang dekorasyon sa loob ng bahay. Siguradong bahay niya yon. "Aling Lydia, bakit ka nandito?" Ngumititot sinabing, "Ma'am, pinapunta ako ng asawa mo dito para magtrabaho at nagdala din siya ng ilang hardinero dito para ayusin ang hardin ng inyong bahay." Laking gulat ni Sarah at tumakbo sa pinto para tingnan. Ang buong bahay ay tila na walang kalungkutan at naging puno ng sigla.